Sa nakaraan ng ating kwento ay naglaban nga sina Shu Han at ang hangal na kalbo. At sa nakaraan din ay muli itong sumugod si Shu Han upang alamin nito ang buong lakas ni Mr. Clean. Habang naglalaban ang dalawa ay nagkaroon naman ng kaunting agromento ang dalawang hangal na si Liang Kankan at Silver-Winged Mars, dahil ninis ito sa mga sinabi nito tungkol kay Miss Lu Yanzi kanina. Kaya sinabi nito kay Liang Kankan na bakit ito nakatawa ng ganyan at dagdag pa nito na hindi kailanman ay lahat ng makukuha ni Shu Han ay makukuha din ni Liang Kankan. At sa isip-isip nito na hindi may kukumpara ang lakas ni Miss Lu Yanzi kay Shu Han kahit na ito ay malakas, dahil ang lakas ni Miss Lu Yanzi ay aabot na sa foundation stage kaya nga naisipan nila ni Ox King Hercules na sumuko kay Miss Lu Yanzi. Samantala sa labanan naman ni Shu Han at si Mr. Clean ay makikita natin na nag-alis ng damit itong si Mr. Clean at agad na itong nagsusumigaw kay Shu Han, na pagbibigyan niya ang ating bida na magsambunutan na lang sila ay mag-hand-to-hand combat na lang pala. Kaya dagdag pa nito na kung sino ang matibay ang katawan ang siyang tatanghaling panalo. Maya-maya pa ay nabigyan na nga ng isang malaambak na siko si Mr. Clean at sa lakas nga nito ay nabitawan nito ang kanyang martilyo. Kasabay nito ay ang pagtilapon na sanhi ng pagkabagsak nito sa isang gusali. Ang ating bida na talagang may pagkahangal ay nag-acting ito mala Cesar Montano, at nagkunyari ito na nasaktan siya dahil sa ginawa niyang pagsiko sa katawan ni Mr. Clean. Maya-maya pa ay nilapitan na ng ating bida si Mr. Clean at nagsalita naman itong kalbo na halos wala nang natitirang enerhiya sa kanyang katawan kaya wala na siyang lakas upang lumaban. At dagdag pa nito na bakit daw ang ating bida ay tila hindi man lang ito gumamit ng spiritual energy. Kaya mangiyak-ngiyak itong nagsasabi na hindi siya makapaniwala na mas malakas pa ang katawan ni Shu Han kaysa sa kanya. Ayan yabang pa more, kaya muling nagtanong itong hangal na kalbo kung pinalakas din ba ang ating ng Black Turtle Bio. Sumagot naman itong si Shu Han na tulad nga ng sinabi niya kanina na hindi basta-bastang sabihin na invincible ang katawan, dahil hindi ito mabilis makukuha ng sinuman sapagkat bago mo makuha ang isang invincible body ay kailangan ng hirap at sakripisyo. At nang makita nila Silver-Winged Mars na natalo na ni Shu Han ang hangal na kalbo ay nagsabi ito na paslangin na nilang lahat ang membro ng Thor Hunks Alliance. Samantala ay may kakaibang nararamdaman si Shu Han dahil bigla na lang tumahimik ang kapaligiran at sa isip niya parang may kakaibang magaganap. Maya-maya pa ay may kung anong makapal na usok ang namuno sa di kalayuan sa kanilang kinalalagyan. Ang kwento ay dumako sa labas ng kuweba kung saan ay may tila isang malaking television kung saan ay doon pinapanood ng mga guro at ibang tao ang mga kalagayan ng mga estudyante. Dito nga ay makikita natin na may mga kulay berde at pula na mga bilog, na ito pala ang mga tao na pumasok sa loob ng kuweba. Ang isang hangal na nilalang ay nagsabi ito na ang kulay pula na tuldok ay palatandaan na 5 na sa mga estudyante ang napaslang sa loob ng kuweba. Dagdag pa nito na umasa na sana ang mga estudyanteng ito ay galing sa South Island City. Ang guro nila Shu Han ay nagsalita ito at ipinaliwanag na ang kulay berde na bilog ay palatandaan na buhay pa ang isang estudyante samantala naman ang pula ay palatandaan na may regla si Jowamu, ito ay bilang pala sa mga napatay na estudyante. Dagdag pa ng guro na sana ang mga malalakas na cultivators na ipinadala sa loob ng kuweba ay makontrol ang sitwasyon dahil naiinis siya na may malaking panganib ang mangyayari. Muli ang kwento ay bumalik sa lugar kung saan naroon ang ating bida at ating makikita na halos lahat na ng Thor Hunks Alliance ay nakarete na sa sahig. Agad naman napagtanto ni Shu Han na ang mga hangal na ito ay malakas lang sa panlabas na kaanyuan pero sa mga loob nito ay marupok pala ang mga ito. Dagdag pa ng ating bida habang hawak niya ang isa sa mga martilyo ay namangha siya dahil ang mga gamit na martilyo ng mga hangal ay magic weapon. Kaya inutusan ng ating bida si Liang Kankan na kuhanin ang lahat ng kanilang pakikinabangan at wag ito magtira ng kahit na anong mahahalagang bagay. Ang ating bida ay muling tiningnan ang magic weapon, at sa isip-isip niya ay talaga namang napakayaman ng Black Turtle Bio dahil halos lahat na gamit ng mga hangal na Thor Hunks Alliance ay magic weapon. Dagdag pa nito na kahit iba ito sa spiritual weapon at sorcery weapon ay hindi na rin masama dahil mga rare ang mga magic weapon na kanyang hawak. At sumagi sa isip niya si Longbat iyan na kahit mayaman ang hangal na yun ay wala siyang nakitang magic weapon sa kanyang kayamanan. Samantala ay bigla na lang nagsalita itong si Silver-Winged Mars sa ating bida at ipinakita nito ang mga magic weapon na kanilang nakolekta at ibinigay itong lahat kay Shu Han bilang isang tropeyo.
Dagdag pa nito na ang lahat ng kanilang nakolekta na magic weapon kasama na rin ang sandata ni Mr. Clean at ang pinag-usapan nila na kalahating spiritual fruit ay naririyan na. At nagkahalaga ito ng 280 spiritual fruit at makikita natin sa pagmumuka ni Shuhan ang saya kaya nagpasalamat na itong si Silverwinged Mars kay Shuhan, dahil sa pagkakaligtas nito sa kanilang buhay. Sumagot naman itong ating bida at sinabi nito na walang anuman. Habang sinisilid ni Shuhan ang mga magic weapon sa kanyang lagayan ay sinabi nito kay Silverwinged Mars na kung alam ba nito kung saan naruroon si Miss Luyanzi. Dahil nahihiwagaan lang siya sa spiritual herb na kung tawagin ay 9-color Ganoderma, kaya inutusan niya si Silverwinged Mars na pumunta sila doon dahil ramdam ni Shuhan na malalakas na nilalang ang kahaharapin ni Miss Luyanzi sa pagkuha nito. Samantala ay may kung anong ingay ang dumagundong sa kapaligiran kaya napatanong na lang itong si Liang Kankan kung anong ingay iyon. Maya-maya pa ay bigla na lang lumabas sa usok ang mga nilalang na tila kawangis ng aso at napasigaw itong hangal na si Liang Kankan kung ano ang mga papalapit sa kanila. Hindi rin nagtagal ay bigla na lang sumugod ang mga halimaw na may mga pula ang mga mata nito na tila nakascore. At ang unang nabiktima ay si Mr. Clean dahil hindi na ito makagalaw sa panghihina at nagsusumigaw ito ng tulong dahil ayaw pa niyang mamatay. Pero talagang walang nais na tumulong kaya makikita natin na kamay na lang ni Mr. Clean ang ating nakita, kaya pala wala ng sabon na Mr. Clean na kain pala ito ng halimaw. Balik tayo sa kwento agad namang sumigaw si Shuhan at inutusan niya ang lahat na tumakbo para mailigtas ang kanilang sarili. Habang tumatakbo sila Shuhan ay iniisip niya kung anong klaseng kuweba ang kanilang napasukan dahil malaking panganib ang kinahaharap nila ngayon, sapagkat ang mga halimaw na humahabol sa kanila ay tinatawag na Red Eye Thunderwolves na mabangis at malakas dahil ang pinakamahinang Thunderwolves ay nasa peak foundation stage, at halos karamihan nito ay may level na core formation stage. At dagdag pa nito na kung lalabanan nila ito ay talagang hindi sila mananalo dito at nababawian lang sila ng buhay. Kaya naiisip niya ang kanyang guro na si Li Kaishan na sinabi sa kanya na safe daw ang Jinxie Cave ngunit kabaliktaran ito dahil nasa masamang sitwasyon sila ngayon. Kaya makikita natin ang mga hangal na estudyante ay sabay-sabay na tumatakbo na sa bilis ay animoy mga mandurukot sa baklaran na ayaw magpahuli ng buhay. Si Shuhan ay lumingon ito sa likod at nakita niya kung papaano mapbang ng mga Red Eye Thunderwolves ang mga katawan ng membro ng Thor Hunks Alliance. At sa isip-isip nito ay hindi man lang nag-aaway-away ang mga ito dahil sa pagkain na tila kakaiba sa ibang halimaw. Si Silverwinged Mars ay nagsalita ito na sinabi nito na takbo lang sila at ihulog nila ang kanilang mga spiritual fruit para pansamantalang pabagalin ang mga Red Eye Thunderwolves. Isa naman sa mga estudyante ang sumagot na wala na siyang spiritual fruit sa kanyang lagayan. Dahil sa malalaki ang mga halimaw ay mabibilis din itong tumakbo kaya may isang estudyante ang malapit ng maabutan at umiiyak na lang ito at humihingi ng tulong. At nang makita ito ni Silverwinged Mars ay agad nitong inatake ang halimaw ngunit sa kasamaang palad ay mabilis lang nailagan ng Red Eye Thunderwolves ang kanyang ginagawang pag-atake. At maya-maya pa ay may isang Red Eye Thunderwolves ang umatake sa likuran ni Silverwinged Mars dahilan na napinsala ang kanyang pakpak. Kaya iniwas-siwas nito ang kanyang pekpek sorry pakpak pala upang maalis sa pagkakakagat ng halimaw. At sa isip-isip nito na anong klaseng mga nilalang ang mga ito dahil ang lalaki ng mga bakas ng kagat ng mga ito. Dagdag pa nito na kahit gawa sa aloy ang kanyang pakpak ay parang ginagawa lang footlong ng mga ito kung makakagat sa kanya. Dahil malayo na ang pagitan nila Shuhan sa grupo ni na Silverwinged ay nilingan nito at nakita niya na tila wala na siyang maaninag dahil sa usok. Kaya inutusan niya si Liang Kankan na tumakbo lang ito at hinagisan niya ng spiritual fruit upang hindi siya maubusan ng spiritual energy habang tumatakbo. At kinuha ni Shuhan ang kadena na dala ni Liang Kankan. Habang hawak ni Shuhan ang kadena ay iniisip nito na sa nakaraang buhay niya ay kilala ang Red Eye Thunderwolves na mabangis. At pag bumalik na muli ang mga enerhiya ng mga ito ay muling umaatake ng mga nayon at lungsod kaya ang mga Red Eye Thunderwolves ay bangungot sa mga tao. At dagdag pa ng ating bida na bukod sa mababangas ay mabibilis din itong gumalaw at kumilos kung may biktima sila ay pinagtutulungan nila ito makain bago humanap muli ng mabibiktima. Dito nga ay makikita natin na pinagtutulungan na atakihin si Silverwinged Mars ng mga Red Eye Thunderwolves. At habang kagat ng dalawang Thunderwolves ang pakpak ni Silverwinged Mars, ay hinayla ito pababa at nagtagumpay nga ang mga ito dahil tuluyan ng bumagsak sa lupa ang nanghihina na si Silverwinged Mars.
Habang umuungol sa sarap habang umuungol ang mga Thunderwolves ay nagsalita itong si Silverwinged Mars na hindi niya akalaing malakas pala ang mga nilalang na ito. Kaya humiga na lang siya at tinanggap na lang nito ang kanyang kamatayan. Maya-maya pa bigla na lang winasiwas ang dala na kadena ni Shu-Han at isa sa mga Thunderwolves ang tinamaan at sa lakas nito ay lumabas ang dila at mata nito noong tinamaan ito sa ulo. At nagsabi si Shu-Han kay Silverwinged Mars na may utang ito sa kanya dahil niligtas nito ang kanyang buhay. Ang kaninang agresibong mga hangal na Thunderwolves ay tila nag-iba ang pananaw nito at tila babigla itong natakot. Dito nga ay makikita natin na tila takot sa amoy na nilalabas ng kadena ang mga ito. Si Silverwinged Mars ay nagtataka ito at tinanong nito si Shu-Han na talaga ba na bumalik lang ito para iligtas ang kanyang buhay. Ngunit hindi ito sinagot ang tanong nito at pinatayo niya ito at inutusan tumakbo dahil hindi niya kayang patagilan at mapigilan ang kilos ng mga Red Eye Thunderwolves. Dito nga ay pinaliwanag ng ating bida na tila ang mga ito ay takot sa amoy ng maliit na pusa ang mga Red Eye Thunderwolves. Kaya tinanong niya sa kanyang sarili kung ano kaya ang tunay na kalagayan ng hangal na maliit na pusa na yon. Samantala habang tumatakbo si Shu-Han at Silverwinged Mars ay nagtanong ito kay Shu-Han kung saan nga ba nanggaling ang mga nilalang na yun at tila sapat ang kanilang mga lakas para siya ay paslangin. Dagdag pa nito na sa bilang niya ay aabot ang lahat ng Red Eye Thunderwolf sa 100 na piraso kaya sa kanyang palagay ay dito na siya mababaw iyan ng kanyang hininga. Pinaliwanag naman ng ating bida na ang kakayahan ng Red Eye Thunderwolves ay nasa peak foundation ang pinakamahina. At dagdag pa nito na may kakaunti na laman ang mga kukuti nito sa pagpatay ng kanilang target, at kanilang iniinom ang dugo at kinakain ang laman ng lahat ng kanilang mga biktima. Kaya sinabi muli ni Shu-Han na ang dalawang hangal na Red Eye Thunderwolves na kumagat sa kanyang pakpak ay nasa core formation stage ang level, kaya maswerte pa rin si Silverwinged Mars dahil kung malalaki ang mga tutoy nito ang mga utak pala nila ay tiyak na patay ka na doy. Sa mga sinabi ni Shu-Han ay lalong nag-alala si Silverwinged Mars, at sinabi nito sa ating bida na hindi rin magtatagal ay maaabutan din sila ng mga Red Eye Thunderwolves kaya dapat may gawin silang paraan. Bukod pa dito ay ang kanyang mga kasamahan ay nauubusan na din ng mga enerhiya at maging siya ay may tama ang kanyang pakpak. Sa mga sinabi ng hangal na si Silverwinged Mars ay sinagot ito ni Shu-Han na dadalhin nila ang lahat ng mga Thunderwolves sa lugar kung nasaan sina Miss Luyanzi. Dahil batid niya na madaming malalakas na nilalang doon na nais din makuha ang herb na 9-color Ganoderma kaya maraming tutulong para labanan ang mga Thunderwolves na ito. Ngunit ang naging ideya ni Shu-Han ay tila hindi ito nagustuhan ni Silverwinged Mars na dalhin ito sa kanyang amo na si Miss Luyanzi dahil hindi pa tapos magsalita itong hangal ay nagsumigaw itong si Shu-Han at sinabi nito na alam niya taga-sunod siya ni Luyanzi kaya nag-aalanlangan siya para sa kapakanan ni Miss Luyanzi. Dagdag pa ng ating bida na tinatago lang ni Miss Luyanzi ang tunay nitong lakas at ang mga Thunderwolves ay kayang saktan ng ibang tao pero si Miss Luyanzi ay hindi. Kaya muli niya itong sinigawan na wag na itong mag-alala at napaghalataan ka. At tinanong ito ni Shu-Han kung may crush ba ito kay Miss Luyanzi. Dito nga ay makikita natin na namula ang pagmumuka ni Silverwinged Mars sa mga binanggit ng ating bida. Kaya sa hiya nito ay sumunod na lang itong si Silverwinged Mars kung nasaan ang lugar ni Miss Luyanzi. Ang kwento ay napunta kung saan ay may maraming tao at dito makikita natin na nandoon sina Ox King Hercules at si Miss Luyanzi na kasama ang kanyang mga kasamahan na estudyante. Maya-maya pa ay nagsalita itong si Ox King Hercules na parang napakaraming mga tao ang naririto, at sa tingin niya ay maraming Master Cultivators ang naririto na hindi nila alam kung sino-sino ang mga ito. Kaya sinabi ni Luyanzi na ang nilalang na may sukbit na espada ay talagang delikado sila sa kanilang kalagayan, dahil kung agad nilang kukuhain ng 9-color Ganoderma ay malamang sa malamang ay mapupunta sa kanila ang atensyon ng mga ito. At dagdag pa nito na ang mga may espada na mga nilalang na narito ay mga membro ng Shushan Sword Sect na batid niya na ang herb 9-color Ganoderma ang nais makuha ng mga hangal na ito. Ang isa sa mga membro ng Shushan Sword Sect na si Lin Jiangxan ay nagsalita ito. At sinabi niya na mainipin siya kaya nais nito na habulin ang lahat ng tao na narito at agad nang mapupunta sa kanila ang 9-color Ganoderma. Sumang-ayon naman ang isa pang hangal na anak ni One-Eye Iron Man na si Kwang Rui na paslangin na lang lahat ang nais na humadlang sa pagkuha nila sa herb 9-color Ganoderma. At dagdag pa nito na kailangan nila itong makuha para sa kanilang sect at kailangan din niyang hanapin si Shu-Han upang maghiganti sa pagpatay nito sa kanyang ama.
Kaya sinabi nito sa kanyang kasama na kailangan nilang maging maingat sa pagkilos dahil baka hindi sumapat ang kanilang spiritual fruit. Sumagot naman itong tipaklong na si Lin Chuyuan na alam niya na kailangan nila makuha ang 9-color Ganoderma at maghiganti kay Shu Han, pero kailangan pa rin nilang mag-ingat dahil ang pinuno ng South Island Middle School na si Lu Yanzi ay hindi pa nila alam ang tunay nitong cultivation. At dagdag pa ng tipaklong na mayroon pang isang nilalang na kinatatakutan ng karamihan at hindi pa nagpapakita na kung tawagin nila ay si Long Ocean, kaya kailangan nilang magdoble ang pag-iingat para sa kanilang kaligtasan. Sa mga sinabi ng tipaklong ay nagsalita itong hangal na si Kwang Rui at nagmayabang na wag itong mag-alala dahil kilala ang kanilang sect na mahuhusay sa paggamit ng espada. At walang makakatumba sa kanilang kakayahang tinataglay. Sumang-ayon naman ang hangal na bulinggit sa sinabi ni Kwang Rui at nagsalita ito na may pagkainis dahil masyadong naaawa itong si Lin Chuyuan kay Lu Yanzi, at hindi ito makapaniwala na tila lumalambot na din ang puso nito sa babae na yon. Ang kwento ay napunta sa isang lalaki na samuka ng dugo dahil sa sipa na ginagawa sa kanya. At ang nilalang na may gawa sa pananakit ay walang iba kundi si Long Lingtian na may galit na impresyon na nagsasabi ito sa tao na kanyang sinasaktan, na binigyan niya ng sapat na oras subalit hindi pa rin ito mahanap-hanap si Shu Han. Maya-maya pa ay nagsalita itong hangal na nakangiti at sinabi nito kay Long Lingtian na wag na itong mag-alala dahil sa mga oras na ito ay tiyak niya na patay na si Shu Han, dahil madaming mga estudyante ang nag-aagawan ng spiritual fruit kaya malamang isa na si Shu Han na napatay. Ang hangal na si Long Lingtian ay agad naman naniwala sa pangbobola ng kanyang tauhan, at nakangisi ito na nagsasabi na dapat lang sa kanya ang mamatay. Maya-maya pa tinanong na muli nito kung ano na ang balita sa kanyang kapatid na si Long Ocean. Dahil ang 9-color Ganoderma ay nagpakita na, dagdag pa nito kung balak ba nitong makuha ang herb na yon. Dahil ang kakayahan ng halaman na yun ay kayang tumalon sa 9-level foundation ang level ng isang cultivator. Kaya kailangan nila itong makuha kahit na si Miss Lu Yanzi pa ang kanilang magiging kakumpetensya sa pagkuha sa halaman na 9-color Ganoderma. Abangan sa susunod na kwento kung saan ay mayroon na namang isang grupo ang pumunta kung nasaan naruroon ang 9-color Ganoderma. At ano na kaya mangyayari sa ating bida dahil hinahabol pa rin sila ng mga Thunderwolves. Kung umabot ka sa video na ito, ibig sabihin na gustuhan mo ang kwento, kaya naman humihingi ako ng kaunting suporta kahit isang like lang. Kung nais nyo naman na malaking suporta ay huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe at notification bell para buwan mano ka kung may i-upload ako na bagong video. Salamat mga hangal.